Nagbabalik po ang pulso ng bayan at sa mga oras na ito, nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney Virgilio Garcia, ang dating retired general po at AFP Reserve Force. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Jade at Admar po muli ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jade and Admar. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay, sa ating mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo, Attorney, itong pag-uusapan natin patungkol nga dito sa naging desisyon ng Supreme Court kaugnay po doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon pinagtibay na nga ng Supreme Court at may mga nilabas na desisyon. Ang umani po ito ng kritisismo mula sa ilang mga public officials tulad na lamang po ni Senate President Tito Soto. At sabi pa nga niya, imposible na ang impossible yung impeachment now is impossible dream na, Attorney. Ano ho ba ang unang reaksyon po muna ninyo dito sa naging desisyon ng Supreme Court at itong naging komento naman po ni Senator Tito Soto? Unang-una po, nakakalungkot na siya yung Senate President, siya yung nagsasalita ng ganyan. Wala pong respeto sa co-equal branch of government. Number two, it reflects his ignorance on the subject matter. Hindi naman po siya abogado, hindi po siya dapat nagko-comment ng ganyan dahil 13 po yung maestrado, 13-0 pa rin po. Wala namang nagbago. At ang sumulat ng desisyon, appointee ni Presidente Pinoy, si Justice Marvic Leonen. Ano na po ang gusto nating ipakita sa buong mundo ngayon? Mga korap yung ating executive pagkatapos mga pulpul yung ating mga maestrado. Ano na pong klaseng bansa meron tayo pagka ganyan? Napakahilig po kasi nating magboto nung tong mga wala namang kinalaman doon sa trabaho Basta anyway, that's another matter. Yung ating right of suffrage. Ako po, ang masasabi ko tungkol dun sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment, napakaganda po. Dahil inayos ng ating Korte Suprema yung impeachment. Iniladlad nila ang dapat na approach, inilahad nila kung ano dapat ang pananaw natin sa impeachment. Yung pong impeachment is the only legal remedy of the people para panagutin yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Matataas kasi presidente, kasi vice-presidente, mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitution Commission like COMELEC, ng Ombudsman, yan po 5 matataas na opisyal na yan, removable by impeachment. Para po sila panagutin kung sila ay nagkaroon ng pagmamalbis sa panahon ng kanilang panunungkulan. Yan. That is the only remedy. Ngayon, ang gusto po kasing mangyari ni Tito Soto at ng kanyang mga kaalyado manatili doon sa dating patakaran na magulo, na hindi tama ang approach doon sa impeachment. Ano po? Yung impeachment po kasi nung araw, nakahugalian natin, tinitingnan natin yung 1-year bar rule. Kailangan mapatek-effect natin ito para defeat yung remedy, para ma-defeat yung purpose. Pag dinefeat po natin yung purpose, the only remedy of the people para mapanagot yung mga nagkasala, katulad ngayon, napakamalawakang malawakang nakawan. Hindi po maaaring walang managot dito na mataas na opisyal dahil hindi po mangyayari yung mga nangyari, lalong-lalo na yung ating Pangulo na pinakapuno ng ating ehekutibo, hindi magpapaliwanag paano nakalusot kayo yan. Marami pong ganong bagay. Kailangan ipaliwanag ng Pangulo, ganito kasi ang ginawa ko. Bahala na yung Senado, yung 24 na senador na humusga kung siya nagkamali o hindi. Ngayon, ang sabi po ng Korte Suprema, itong impeachment is an effective constitutional tool for accountability. Remedyo lang po yan ng taong bayan. Dapat po yan, ang ending yan, guilty or not guilty.
Hindi yung nakafocus tayo paano natin i-defeat, nandun tayo sa one-year bar rule. Nilinaw nga po ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, hindi lahat ng bagay magti-trigger nung one-year bar rule. For example, nung araw. Kaya sinasabi nilang pinahirap. Pinahirap po na panalbahe. Pinahirap kung gagamitin mo ang impeachment na panalbahe. Pinahirap po kung gagamitin mo ang impeachment na panggipit sa iyong mga kalaban sa politika. Yung pong impeachment is a political process pero hindi po dapat politikahin ng mga politiko. Sui generis po. Nung araw, yung final, example lang po, with all due respect, Attorney De Los Reyes. Nung araw, yung final ni Attorney De Los Reyes, that is enough to prevent yung ombudsman, yung impeachment. Dahil that is going to trigger the application of the one-year bar rule already. Kasi na-file niya, basta nakapag-file at na-initiate, it will trigger the one-year bar rule. Kasi nung araw po, initiation, basta na-initiate. Ang initiation po is the act of filing and the referral to the Committee on Justice. That is what they did right away. Nagmamadali nga po sila. Nakalimutan nila, wala pala silang house rules. This is another matter. We will talk about this later. Opo, kasi... nakalimutan nilang wala. Opo, Attorney. Malinaw po yun. Para lang din masundan ng ating mga kababayan, Attorney, alin ho ba ang mga nakikita ninyong mali na ginawa po ng Kamara na kaugnay nga po dito sa naging desisyon o dinesisyonan po ng Supreme Court, binigyang linaw po ng Supreme Court? Okay. Doon po sa kaso ni Vice President Sara, meron pong tatlong impeachment complaint. Yung tatlong impeachment complaint po na yun na i-refer sa House Justice Committee. Ano po? Pero matapos ma-refer sa House Justice Committee, hindi na nila inaksyonan. Natulog po doon sa House Justice Committee. Pagkatapos, nung magsarado yung session ng Congress noong February 5, na-archive yung tatlo, hindi na-aksyonan, ang naging epekto na dismiss. So sabi po ng Korte Suprema, dahil hindi nyo ito inaksyonan at ito ay pinatulog ninyo, at pagkatapos nag-file kayo ng third mode ng pag-file ng impeachment complaint, yung pag-archive ninyo served to bar yung ginawa ninyong articles of incorporation because initiated, referred, hindi nyo inaksyonan. Yan. So bali, doon po, pinapaliwanag ng ating Korte Suprema, hindi uobrang ganito ang gagawin ninyo. Merong kailangan, yung bawat complaint must follow the procedure. In due course, it will proceed in due course. Opo. Como ang ginawa po nila yung iba, kasi tatlo po yung pag-initiate, yung pag-file pala ng verified impeachment complaint. Number 1 is by a congressman. Number 2 is by a citizen endorsed by a congressman. Yung number 3 po, by 1/3. Yung ginawa nila, by 1/3 immediately. Pagkatapos, nung ginawa na po nila yon, nag-file sila ng articles of incorporation, dininay pa po nila, wala pa pong due process yung ating Vice Presidente. Hindi nila binigyan ng pagkakataon, o eto mga reklamo sa iyo, dapat sagutin mo to. Yung due process po kasi applies sa lahat ng proceeding, pati po sa impeachment. Yung respondent must be given the opportunity to explain himself or herself. Wala po yun. So sabi ng Korte Suprema, because this is what you did, yung pag-archive niyo ng first 3 impeachment complaints served to bar this one. So kaya po, barred. Kaya nga po pinapaliwanag ng Korte Suprema doon sa kaso ng Duterte versus House of Representatives, yung mga instances na mag-a-apply ang one-year bar rule at mga instances na hindi mag-a-apply ang one-year bar rule. Sabi po ng Korte Suprema, we go by the spirit of the provision. Ang spirit nito is kailangan managot yung mapanagot kasi this is the only remedy of the people.
para mapa-account mo yung, para mapanagot mo yung mga matataas na opisyal ng gobyerno, hindi para i-defeat mo on technicality. Yun, ngayon, nagrereklamo po sila dahil mahihirapan sila, hindi nila magagawa yung gusto nilang gawin dahil ngayon po, hindi lamang sa kailangan yung impeachment complaint, yung allegations mo doon at yung ebidensya mo is supportive of each other and can sustain a conviction. Hindi po yung moro-moro na papailan mo lamang, comply ka lang sa letter of the law and then you will defeat the remedy. Hindi po ganon, hindi ganon. Hindi po tama yung sinasabi nila at sana po tigilan na nila yung panlilin lang sa taong bayan dahil hindi po kami papayag na sayang po yung kami sa United People's Initiative, ang amin pong pinaninindigan dito is respect, obey, and protect the Constitution, which is why we are very vocal. Pagka Constitution ng pag-uusapan, talaga pong paninindigan namin yan. Opo. Opo. Malinaw po yun, attorney. May violation sa one-year bar rule at saka yung due process. Yun yung mga May violation po sa procedure. Yun May po. violation sa procedure, hindi po dun sa one-year bar rule. May violation sa procedure kaya nag-take effect yung one-year bar rule. Gusto ko lang pong ding paliwanag. Kasi sinasabi nila they have the sole authority to initiate and to try and decide impeachment cases. Ano po? Totoo po yun. The Congress has the sole power to initiate impeachment cases. The Senate to try and decide impeachment cases. Ibig pong sabihin, yung kaso ng presidente, impeachment kaso ng presidente, vice-presidente, yung 5 matataas na opisyal, kanila yon. Pero yung proceeding po, ibang usapan po yon. Proceeding nakalahad sa Constitution, pagka po may pagmamalabis doon sa proceeding, pwede pong makialam ang Korte Suprema dahil nasa Constitution din po natin na pwede nilang pakialaman ang excesses ng any branch or instrumentality of the government. At dahil nga po dito sa aksyon ng Supreme Court sa kaso po ng Duterte versus House of Representatives, ang Kamara po, ang Kongreso ay nagsabing babaguhin nila yung kanilang rules pagdating po dito sa impeachment, attorney. At sasabi pa ni Senator Tito Soto, may judicial overreach daw itong Supreme Court pagdating nga dito sa naging desisyon nila. At ano yung implikasyon naman ito sa separation of powers, attorney? Paliwanag ko po yan. Yung po overreach, kasi meron tayong executive, legislative, judicial, ano po. Ang gumagawa ng batas, yung legislative, at kung gagalawin mo ang saligang batas, kailangan constitutional convention or constituent assembly. Ano po? Ang sinasabi nila, dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema, inamyendahan daw po ng Korte Suprema yung saligang batas dun sa desisyon. Hindi po totoo yun. Ang nangyari lamang po talaga is ipinaliwanag ng Korte Suprema yung anong dapat, kung anong proseso na sundin para mapanagot yung dapat managot under the Constitution. Nilinaw po. Humirap po kung talagang katulad ng sinasabi ko kanina, nagbago na humirap kasi nung dati, mag-file ka lang kahit walang saysay, barred na. Di-defeated po yung remedy. Ngayon sabi ng Supreme Court, kung magpa-file ka ng 4-page verified impeachment complaint, walang attachment, that is not going to trigger the one-year bar rule. Hindi po ba mahirap para sa mga mananalbahi lamang kung ganyan ang gagawin? Kasi bago ka mag-file, dapat meron kang maraming ebidensya. Meron kang mali-malitang ebidensya na naka-attach sa iyong reklamo para patutuhanan mo yung mga lahat ng sinabi mo doon. Kasi nagsahad ka lang ng reklamo, wala ka namang ebidensya. It is not proof. Allegations are not proof. They're not evidence. They're just allegations. You need to prove them. So, wala pong saysay. Kaya sinabi ng Supreme Court, hindi pwede yung ganito. So, inilahad niya na nila lahat. Ganito, ganito, ganito. Yan. Yan ang dapat ninyong gawin para dumating sa dulo, pagdating sa Senado, di guilty or not guilty. Hindi po yung one-year bar rule, doon tayo nakafocus. Nandun po tayo sa how to defeat the remedy. Ano po, yung overreach
sabihin ko lang po, si Congressman De Lima masyadong overreach na overreach eh. Niloloko niya yung mga taong bayan. Hindi po totoo yan. Eh, tinatanong ko nga po, bakit po, Senator De Lima, nung panahon ng kaso ni Grace po, wala kang sinasabing overreach. Eh, nun grabe ang overreach. Kasi dun sa kaso ni Grace po, binago nila ang ibig sabihin ng natural born citizen para lamang ma-accommodate nila si Grace po na makatakbong presidente nung time na yon. When actually, she is not anymore. Bibigay ko na sa kanya, I will assume that she was a natural born Filipino when she was found. Pero dahil siya naging Amerikano, pagbalik niya, reacquire niya ng Philippine citizenship, it did not restore her to the status of a natural born Filipino because under the Constitution, a natural born Filipino is one who is Filipino by birth and does not have to perform anything to perfect his or her Philippine citizenship. Opo. Attorney, malinaw Yeah. na for you, hindi na maaring, wala nang dapat baguhin sa House rules pagdating po dito sa impeachment process dahil ang ginawa lang ng Supreme Court ay binigyang linaw lang ang yung mga, yung kung ano ang nakalagay po sa ating konstitusyon? Hindi po, kailangan baguhin ng mababang kapulungan ng Kamara ang kanilang House rules. Dahil sinasabi rin ng Korte Suprema na yung kanilang House rules ay hindi tugma sa probisyon ng saligang batas. May mga pagbabago silang ginawa doon. And therefore, hindi constitutional. Kaya nga po hindi naging unconstitutional din dahil hindi sigun sa saligang batas yung kanilang ginawa. Opo. Isa pa po yun na dahilan. Ngayon, ganito po, babalikan ko yung House rules na yan. Ang ginamit po ng ating kasalukuyang 20th Congress sa pag-initiate ng dalawang naunang verified impeachment complaint ay yung House rules po ng 19th Congress. Which is, dapat po, House rules ng 20th Congress on proceedings in impeachment proceeding. Yun po dapat ang sundin nila. Kaya po sinasabi ko, kung merong mag-endorse sa amin, magpa-file pa rin kami dahil wala pa silang matibay na palatuntunan, procedure, wala silang rules na dapat sundin para sa makapag-initiate sila ng tama ng mga verified complaint na na-file na. Opo. Nakalimutan po na yan sa pagmamadali nila because they want to defeat the impeachment proceeding against the president. Nag-file sila ng 4-page, in-initiate nila pati yung sa Makabayan, yung sa amin defeated, hindi kami nakaporma because precisely they want to defeat the remedy. Ang problema po natin ngayon ay the whole bureaucracy is defending the person who is supposed to stand before the people and account for the wrongdoings. Opo. So ngayon sinasabi ko, ulitin ko lang po, baguhin nila yung House rules, mag-initiate sila uli in accordance with the House rules because pag hindi nila ginawa yun, defective po sa umpisa pa lang. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang pag binago ba ang House rules, ang ibig bang sabihin, dapat ding baguhin yung ating amyendahan, yung ating saligang batas? Kasi yung pinapanukala ngayon, Hindi po. isinusulong ni Senate President Tito Soto, chacha o charter change. Yun nga po sinasabi ko tinatawag nga po siyang graduate ng One Ball. So cum laude nga daw po yan sa One Ball University. But I'm not saying that, inuulit ko lang. Ganito po, yung kung babaguhin ang saligang batas, talaga po dapat nating baguhin ang saligang batas. Hindi na po bagay sa atin ngayon dahil katulad nga po niyan, ako po, with all due respect, nasasalaula na po dahil hindi naman ginagalang na ng mga dapat gumalang sa saligang batas. Dapat pong baguhin into a modified federal democratic republican state. Kailangan po liitan natin. Kasi kung tayo federal form of government, hindi mangyayari yung napaka malawakang malakihang corruption dahil it's, for example, independent region tayo, gawin natin kumbaga parang state. Doon po sa maliit na rehiyon na yun, napakahirap magnakaw ng ganong kalaki. At saka napakahirap pong magnakaw dahil ang liit-liit ninyo, madaling magkasitahan, madaling magpa-account sa tao. Attorney, linawin ko lang. Kaya dapat po natin baguhin, pero hindi po dahil sa impeachment. Yung pong tanong, balikan mo lang po yung tanong nyo, kung kailangan baguhin yung saligang batas. Hindi po ba baguhin ang saligang batas
Opo. Babaguhin po ng Kamara yung kanilang House Rules para ito ay tumugma sa probisyon ng saligang batas. Opo. Ulitin ko lang, Attorney, ha? So, hindi po kayo sang-ayon sa sinasabi po ni Senate President Tito Soto na magtsatsa upang baguhin nga ang saligang batas, upang baguhin itong impeachment process? Impeachment po, wala pong problema sa impeachment. Ang problema po natin, yung politiko who are acting on their own. They are supposed to be representative of the people. Tignan po ninyo, yung aming impeachment complaint, hindi po ba dama ng mga congressman dito sa NCR na yung taong bayan dito sa NCR humihingi ng pananagutan sa Pangulo? Bakit walang ni isang may bayag sa kanila na mag-endorse ng aming impeachment complaint? Hindi po ba yung desisyon na lamang nila ng personal nila? Hindi na sa representante sila ng taong bayan. They're there precisely to represent the people. Attorney, magandang umaga po, si Admar po ito. Parang ang nangyari po, dahil nga po hindi pumabor, hindi umaayon sa gusto ni Senate President Tito Soto, yung naging desisyon ng Supreme Court, parang nangyari magtsatsa na lang tayo. Parang dahil sa, alam niyo na po, emosyon, kaya isusulong niya yung tsatsa dahil nga po doon. Meron po bang masamang epekto pag ganun lang po yung magiging pag-iisip ng ating mga mambabatas dahil nga parang hindi po mapabor sa kanya yung naging desisyon, lalo na ng Korte Suprema? Ang mali po, hindi pwedeng i-correct ng mas malaking pagkakamali. Ulitin ko po, yung provision natin sa impeachment, sa present constitution natin, wala pong problema. Ang may problema po, yung mga politikong katulad niya, na ayaw gumalang sa saligang batas, puro politiko na lamang po ang iniisip nila. Puro ano. Ang dapat pong gawin ni Senator Soto mag-resign as Senate President. Ibigay niya po dun sa nakakaalam para yung Senado mapamunuan ng tama nung may alam sa trabaho ng paglimpag ng batas. Si Senator Soto po, with all due respect to you, Senator Soto, I see you as a person with, ano ka lang po wido lamang yung decision ni Senator Soto tsaka patriarchal. Nung panahon ni Grace po, pinamura niya yung hindi alisin si Grace po dahil inaanak daw niya Not because of hindi dahil base sa batas or any qualification, pero dahil inaanak niya. At hindi raw siya papayag na maalis si Grace po dahil inaanak niya yon. Kaya sinustain niya na yung Senate, ang stand ng Senate, yun ang naging stand ng Senate. That is not a legal stand. That is a personal stand. Kanya ba yung Senado? Hindi naman po ganun yun. Opo. Attorney, huli na lang sigurong topic mula sa akin. Ngayon pong araw na ito, February 2, ginugunita po yung tinatawag na Constitution Day, no? Kung saan ngayong araw na ratifikahan sa pamamagitan ng plebisito itong 1987 Constitution. Ano po dapat i-reflect ng taong bayan ukol dito? Ng lahat, pati ng mga namumuno dito po sa pinagkaisahan ngayon na suportahan na 1987 Constitution po, Attorney. Yung pong mga sakripisyo ng mga nagbuhis ng buhay para sa ating kalayaan, para tayo mabuhay ng ganitong malaya at matiwasay, yun po dapat yung tignan natin. Alam po ninyo, yung maganda po sana ideal yung 1986 Constitution, kasi ito po yung nilimbag ng mga kagalang-galang at mga idealistic na mga pinuno natin ng araw. Kaya lamang po yung ideals nila hindi na absorb ng mga politiko ngayon, lalo na yung sa political dynasty. Well, forgive me for saying nasa kalaula na po tayo masyado ng politiko. Kailangan po talaga merong malaking pagbabago. Kasama na dyan yung saligang batas. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo at paalala muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Mga kababayan, maging mapanuri po kayo. Kayo po mag-decide kung sino sa mga nagsasalita ang nagsasabi ng totoo at kung sino yung pampersonal lamang nilang hangarin ang mapangyari nila.
Yung pong Korte Suprema hindi namulitika sa pagkakataong ito. Nung panahon po ni Grace po, yes, namulitika ang Korte Suprema kaya nag-away-away sila doon. Mababasa nyo naman po yun sa desisyon ng Korte Suprema. Yung pong desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives, 13-0 po, hindi nagbago kahit na nagkaroon ng motion for reconsideration. Pinanindigan nila at naniniwala po ako na talagang tama sila dahil ang gusto mangyari ng Korte Suprema, itama natin ang exercise ng impeachment dahil ito lamang ang kaisa-isang legal na remedyo ng taong bayan para mapanagot ang mga matataas na opisyal ng ating bayan. Kung hindi po natin sila pagbibigyan ng legal na proseso, anong option po ba ang gusto natin? Gusto po ba natin yung the other option? Hindi naman po marapat na magkaganon tayo. Kailangan po sa legal na proseso, igalang po ng mga representante ng tao yung kanilang mandato na nanggaling sa tao, hindi sa pera nila, para po tayo umayos. Magandang umaga po sa inyo Thank you. lahat. Thank you po, Attorney. At sa ulitin po, ayan po mga kababayan, si Attorney Virgilio Garcia, retired general po at AFP Reserve Force ang ating nakasama ngayong umaga po, mga kapartners. At napag-usapan nga natin itong tungkol nga sa naging desisyon ng Supreme Court sa kaso po ng Duterte versus House of Representatives at maging yung pang panukalang charter change ni Senate President Tito Soto at maraming iba pa. At mga kapartners, oras po sa buong Pilipinas, 14 na minuto, makalipas po ang alas 8 ng umaga. Break lang tayo at magbabalik po ang Pulso ng Bayan.